Hello mga ka-Earthlings, mga kadudol sa Pilipinas market. Pag-usapan natin ang mga top gainers ngayon or dahil ang PSEI ay umangat na sa 6,347, pag-usapan natin ang mga blue chip stocks. So meron tayong nangunguna dito na si Converge, Asin, Video, ACC, ICT, Metrobank. Yan ang pag-usapan natin. Dahil angat yung blue chip, ang mga blue chip kasi sila yung driver nitong PSEI o Philippine Stock Exchange Indices. So nasa 6,347 na tayo, nasa 0.72% ang ating stock ngayon. So puro green tayo lahat, green na sector. Yan mga advanced, most active natin, advanced naman yan, basahin mo na lang. So, House of Investment, ang 10%, mga decliners, yan sila. So, pag-usapan natin yan, Tara, let's. Pero balita muna tayo. Brent, ang presyo ng crudo, nasa 84, bumalik na naman sa taas dahil sa pangyayari nito, Pero bagamat na umangat siya, parang nagsawa na siguro yung mga foreigners, kaya bumalik na lang sa Pilipinas kasi mura-mura na eh. So palitan naman sa mga UFW diyan, 61.64 naman ang palitan, Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel of Ludor sa Pinas Market. Pakipindot ng subscribe button at bell button. So marami tayong mga videos diyan, panoorin nyo. Para naman matuwa kayo, masiyahan kayo, So Converge, siya yung nangunguna sa ating, ngayon, 3.70% siya. Up. So, last nating review, meron tayong review dati. Nasaan ba yun? Nabura yung natin marka. Pero parang duda ako, dito tayo naka-review ito eh. Nabura siya eh. So, di bale. So, titingnan natin, maraming mga sell order, Yung channel natin dito, na break ni Converge eh. So, parang nagbago ang kanyang takbo, So, baguhin na tong channel para ma-align natin. Ganun lang naman yan eh. Baguhin mo lang, align mo lang yun siya. Ganyan yan. Ganyan na yung channel natin kasi na-breakout na yan eh. So, ito na yung panabago na naman. So, maglagay tayo ng top natin. So, pwede diyan, Pwede naman din, gusto mo diyan. Mataas, pwede din diyan para malapit lang. So, para mataas, malayo abutin niya, doon natin ilagay, So, ganyan si Converge. So, Converge naman, target price ng ating mga broker, nasa 20, 23. So, nandito sa taas talaga sa ating trend line. So, medyo downward pa rin siya yung direction niya. Base dito sa na yan, naka-downward direction, So, yung channel natin, upward naman siya, yung direction. So, kung i-break pa rin talaga to niya, wala na rin. So, lumagpas na tayo sa IPO level ni Converge, So, kailangan to ng magandang balita para magkaroon ng angat-angat. So, nasa 9.59 si Converge. So, kung gusto mo siyang pasukin, paaralan lang po. Basahin nyo lang yan sa ibabaw ng ulo ko. Not a financial advice. Ito po ay isang educational at entertainment lamang. Mag-aral-aral din tayo, magbasa ng chart. Madali lang naman. Marami diyan sa YouTube, So, meron tayong resistant dito kay Converge. Yan siya, yung consolidation natin. So, ito yung may makita kang ganyan. Yun yung naging resistant. So, kailangan niyang i-break talaga yan para bumalik siya doon sa taas, Kasi kung hindi, meron tayong support dito. May support diyan. Itong support. Tapos, meron tayong demand dito. Maraming demand. Kung sa US market yan, trigger yung demand. Sinusundot bago siya aangat So, positive side. Sa bullish side tayo. Converge. So, ito kailangan niyang i-break yung 9.69 para siya umangat doon. So, pwedeng dahil may nasa sell order block tayo area, itong pula, pwedeng pull back. At dahil sa support na siya, ito na yung naging support natin, mag-bounce back, pwede.
Tapos may resistant naman tayo dito sa taas, pwedeng mag-pullback dyan. So ganyan-ganyan lang yung presyo, ano? Kung gusto talaga niyang umangat doon sa taas sa ating target price na 20 ito or doon sa taas ng ating target price ng ating mga broker o doon sa ating trend line, ano? So diyan lang muna, maraming ano diyan, choppy to na chart kasi maraming sell order block, so maaaring mag up and down, up and down. So yan lang muna ang ano natin, saka natin pag-usapan pag mabuo na o ma-break na niyata ang mga resistant natin, ano, hanggang dito sa 11. So ganun muna ang makikita natin kay Converge kung tuloy-tuloy ang ganda ng takbo niya. Pero pag downside naman, ito yung tandaan nyo rin, mayroon tayong resistant yan. So pwedeng mag-pull back dito sa baba. Mag-bounce back, balik diyan, baka mag-consod yan. Tapos meron tayong demand dito, baka i-trigger niya, sungkitin niya yan. Mayroon pa din dito, sungkitin niya yan. So meron mga ganon na senaryo. So may mga senaryo na ganon na pwedeng sungkitin doon sa baba. Lalo na walang news na balita. Yesterday mayroong, ito yung balita niya, Converge, Communication Technology, existing share buyback. So bibilihin nila ulit yung mga tira-tirang mga ano. So wala pang ano, tapos merong, so yun yung bagong balita niya para siguro makabawi ano ang kanyang stock. Converge, Dinis Oy din ba to o ano ba? Kanino ba tong Converge? Dito yung kay Dinis Oy. Pero parang may ano to sila dito partner. So yun yung mangyayari, buyback, bibili nila. So pwedeng umangat yan kung mag-buyback para ganun ginagawa minsan ng mga ano para makabawi, makabawi doon sa taas kasi bagsak na nga So yan si Converge. Asin, nasa 1% naman si Asin. Kanina angat to ngayon nag-down siya. So 1%, so Asin, last review natin dito. Ganun lang so wala. Ganun lang, ilipat lang din natin to. Yan yung natin marka. Pero nasa loob pa rin siya ng ating channel. Nasa bottom pa rin siya, So si Converge. Si Asin, 3, 4, 5 ang kanyang presyo. So ano bang nangyayari sa mga Ayala stock ngayon? So si Asin para umangat talaga ay kailangan niyang i-break itong resistant na yan. Itong 3 point meron tayo dito sa baba. Yan siya. May 3.1 to. Medyo malakas-lakas yan. Meron din tayo dito sa 3.29. Yan siya mga resistant na kailangang i-break muna para doon siya aakyat sa taas. Nasa bottom pa naman tayo So si Asin So maaring humataw yan dyan sa taas doon sa 4 yung channel. Ang nakaganda lang naman sa kanya is upward direction yung channel niya. So, may tendency na babalik din talaga yan doon sa taas. Hindi naman pwedeng diyan ka lang sa Maliban na talaga kung i-break niya itong trend line natin, Kung i-break niya yung trend line, baka sungkitin itong mga, na yan, yung mga, itong, tawag niyan, mga sell, buy order, yung demand, yung kulay green. So kung gagawin niya yan ay talagang bababa tayo, At may support tayo dito banda diyan, dito yan yung support 2.36. Worst to worst yan. Kung ganda, angat doon sa taas. Tapos sa kabuuan naman nito, long term, si Asin gumagawa siya ng cap pattern niya, Pag cap pattern kasi, pag ginawa niyan, ibig sabihin ang presyo aangat doon sa taas. Dito, babalik dito sa bandang na yan. So, 5.5. Kaya, yung target price ng mga broker natin is nasa 345. Target price naman ni TradingView. Ano bang forecast niya? Meron ba tayo? Wala siyang forecast, Si TradingView. Meron pala. 3.7. 3.7. So, 4.29 ang kanyang maximum. Halos pareha. Si Converge, meron ba? Silipin muna natin saglit si Converge kung meron ba siyang target price. So, meron din siyang target price na 19, Maximum is 24. So,
Parehas lang din sa mga ano natin, mga broker. So, nagkopya-kopyahan siguro yan sila. Kasi yung mga broker natin, gumagamit ng chart ng ano yan eh, ng video eh. Ng trading view eh. Di naman ano yan ha. Ano lang yan, biro-biro lang yan. Mga galing yung mga technical analyst ng mga broker natin, pinag-aralan nila yan eh. So parang tayo lang din yan eh, analysis. Tayo eh, chart action lang tayo ano. So si BDO, dati pa natin to gusto umangat pero talagang ayaw. Dito tayo, last nating review, parang ayaw pa rin tayo niyang gustong balikan ano. Meron tayong hawak na 138.57 ng presyo dito sa taas. So malapit na tayo sana dito, 132 na yun. Nakala ko mag-breakout na eh. So si BDO, ang gagawin lang talaga niya diyan ay i-breakout itong mga ay nabura itong resistance natin yan, trend line natin. So downward siya channel pero kabuuhan nito bullish flag siya ang kanyang ginagawa ano, bullish flag yan. So maari yung target price natin ng mga broker 177, 186 ano, pwedeng balikan yung mga ano yan, long term. So long term lang naman ako dito kay BDO eh. Yung bangko na hinawakan ko, tatlo yan, si BDO, BPI at Metrobank. So long term tayo dyan. Pag kumita tayo, dibinta natin at tapos bilhin ulit. Alam kayo, kasi up and down lang naman yung presyo eh. So kung hindi ka magbinta na kumita, pag binalikan bumagsak, lugi ka. So nawala yung kinita mo. So 200, 162 yung maximum ni TradingView, kanyang target price. So pasok pa yung ano natin, 138. So hindi mo na tayo nag-buyback, piso cost average. Nakaganda dito nila, mayroon tayong natatanggap na mga dividends ano. So mayroon naman tayong matanggap ngayong September na dividends, 1.1 piso lang naman yan. Maliit lang naman hawak natin, so 300 lang yan. So maliit lang, walang kwenta yung ano dito kasi maliit pa ang atong. Pero pag nag-ipon-ipon ka, dinamihan mo yan, ay malaki din kikitain mo sa dividends niya ano. Si Mirara, anong nangyari ni si Mirara? Up siya ngayon ng 0.24% lang. So, touch lang natin to kasi maraming ipit dito eh. Si Mirara kasi parang bumalik na siya dito sa kanyang buto mo. 2.76. Si Mirara kasi hanggat hindi pa maano yung tawag niyan, kanyang yung bidding o marinyo yung pagbimina niya ng coal kung siya pa rin, wala pa rin talaga to. Bagsak-bagsak pa rin tayo kay si Mirara, no? So, wala na eh. Bottom na to. Meron dito, pandemic time. Meron pa siya dito. So, ito, baka balikan tayo dito. Meron tayong dito resistant yan, no? So, baka down pa rin to si Mirara eh. Diyan pa rin yan magagawa, no? Ang sa tingin ko, pasensya na sa mga holders ni si Mirara, wala talaga. Hanggat hindi ma-resolve yung ano niya, yun pa rin talaga ang target na ang presyo na patunguhan dito. Maraming business natin na so wala. Ibinalig na siya dito, bottom, kung mag-bounce back ba. Kung mag-bounce back man yan, mayroon tayong resistant naman dito, sa taas. Ito, mayroong resistant yan. No? Baka pag nag-bounce back, pwede mo gumaganon pero babalik din sa baba no. Doon pa rin yung natin direction. Kung strong naman siya, pwede naman siya doon sa taas. So ganon. So wala pa rin, hindi pa rin natin inalis yung pag-aberes niya ngayon hangga't hindi ma-resolve yung kanyang pagmimina ano. ICT, ayaw magpataw si ICT. Ito yung nagda-drive nung mahina ang mga blue chip eh. So ICT, yun pa rin yung natin, Elliott wave pa rin siya. Ito yung Elliott wave, 1, 2, 3, 4, 5. So yung Elliott wave na 3.3, hindi pa rin natin. So inabot na yung mga target price natin. So ang target price dito, baka doon pa to sa taas eh. Pupunta pa rin yan siya dyan. So maraming mga bumiling buyers, so wala pa rin. So kung dito ka nakabili, tiba-tiba ka na rin, kumikita ka rin kay ICT. Pero ingat-ingat lang din. Pag medyo may profit, pumurot konti ng profit, bili ulit, bilhin, idagdag mo, bili sa kanya.
yung profit mo, kung may 10,000 ka ng profit ngayon, magbinta ka ng equivalent na 10,000, tapos ibili mo ulit kay ICT. At least, lockdown na yung profit mo. Kung bumaba man siya, nakuha mo na siya, ano? Tapos, pag umangat man, tumaas yung kinita mo kasi tumaas yung capital mo eh. So, ganun yung gagawin. Kung pag ganito yung angat-angat siya perme, ano? So, dapat magbinta-binta konti ng mga profit. Yung equivalent sa ano mo. Kumita ka ng 100,000 na profit, binta mo yung 100,000, ibili mo ulit. So, kumari, may 100,000 ka na kapital. Tapos yung 100,000 mo, dito ka nakabili, ano, dahil 100,000 nga, magkano ba yan? So, 253,000. So, tumubo siya ng 253,000, ano? So, ibinta mo yung 100,000 para dagdag kapital mo. Kasi pag bumagsak yan, sayang yung 250,000 mo, di ba? So, ganun yung gagawin mo dapat. Huwag puro paper gains lang. Magbinta din para maging paper reality na siya na pera na kinita, no? Metrobank, anong nangyari mo? Ngayon, umaangat na si Metrobank. Dati sabi natin dito mag-breakout. So, sinubukan niya ulit mag-breakout dito. So, kung i-breakout niya ni Metrobank na yan siya ay pwedeng maring pumataw doon sa taas, ano, si Metrobank. So, yun pa rin ang ano natin, bullish pa rin tayo. Meron tayong hawak na sa 74.91. Malapit na tayong balikan pag uminabot na tong mga trend line na yan. Sana tuloy-tuloy na angat ng mga blue chip natin. So, yung mga blue chip na yan, sila yung driver nitong 6,354. Ano? So, kailangan talaga i-break ni PSI itong 6,400. So, na-break na yung 360. Ang gusto naman natin na i-break ay ito namang ditong 6,400. Ano? Para babalik naman yan doon sa 6,7 level. So, huwag kalimutan mag-subscribe kung napanood mo tong video ko sa dulo, uploador sa Pinas Market. Tapos, meron tayong crypto ni Dudes kung napanood mo. At meron din tayong Doodle Goes to US Market. Sa market naman yan ng mga stock, ano? So, yan lang po. Medyo mahaba-haba ang usapan. Maraming salamat. Dagang salamat sa inyong pagpanood sa ating mga videos. Adios mi amigos, mi amigas. Bukas naman. Babus.